Hoy Mildred, may galit ba yang si Mrs. Bautista sa'yo? Kung patalim lang yung tingin na pinupukol niya sa'yo, kanina ka pa bumulugta dyan. Bulong ng kapwa serbidora rin kay Mildred. Hindi ko rin alam pero hayaan mo na, baka galit lang yan sa magaganda. Biro niya, siniko siya ng kasama at saka iniwan. Nilingon niya ang donya. Si Mrs. Bautista ang may-ari ng restaurant kung saan sila serbidora. At alam niya kung bakit matalim ang tingin nito. Naghihinala ang donya na may relasyon sila ng anak nito. Well, meron nga, pero sikreto lang yun. Mildred? Tawag ng donya. Kinakabahang lumapit siya. Yes, madam. How may I help you? Tama ng pagpapanggap. Isang beses lang kitang tatanungin. May relasyon ba kayo ng anak ko? Diretsong kastigo nito. Wala po, madam. Pagsisinungaling niya. Hindi ako naniniwala. Paano mo maipapaliwanag kung bakit lagi siya rito samantalang ibang branch ang pinapaasikaso ko sa kanya? Hindi ko po alam, madam. Seryoso po ako sa trabaho ko at wala po akong balak na makipagrelasyon sa boss ko. Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo. Ni sa panaginip ay hindi ko ma-imagine na nakikipagrelasyon ang anak ko sa isang waitress. Pwede ka nang umalis. Gawin mo nang maayos ang trabaho mo. Anito at umalis na siya. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay umalis na ang donya. Ilang oras lang ay dumating na ang anak nitong si Elton, ang sikretong nobyo niya. Nandito na naman ang mama mo kanina. At gaya ng dati, tinatanong niya ako kung ano meron tayo. Anya na mag-usap sila ng lalaki sa pribadong opisina. Sa halip na mag-alala ito, ay niyapos lamang siya. Miss na kita, Mildred. Kailan ba tayo lalabas ulit? Ano ka ba, Elton? Hindi ka naman nakikinig sa sinasabi ko Hindi ka ba nag-aalala na malaman ng mama mo ang tungkol sa atin? Bakit naman ako mag-aalala? Nagmamahala naman talaga tayo, di ba? Kung hindi lang sa utos mo na ilihimang tungkol sa atin baka pinagsigawan ko na sa lahat na nobya kita. Ay, ewan ko talaga sa'yo, Elton. Bakit ba kasi pinipilit na itago ang tungkol sa atin? Ano naman kung tutol si mama? Kaya naman kitang ipaglaban. Hindi ko hahayaan na paghiwalayin niya tayo. Hindi kasi ganun kadali. Hindi ganun kadali hindi mo lang talaga ako mahal. Akala mo hindi ko alam. Usap-usapan dito na nagkakamabutihan kayo ng bagong waiter. Ano, iiwan mo na ba ako, Mildred? Pagpapalit mo ba ako dun? Nakasimangot na anang nobyo niya. Ano? Ano bang sinasabi mo, Elton? Tinuturuan ko lang naman yun sa dapat niyang gawin dahil baguhan siya. Walang mali siya yun, no? Di ako naniniwala. Nalaglag ang panga ni Mildred. Patunayan mo muna sa akin na nagsasabi ka ng totoo. Patunayan mo na mahal mo talaga ako. Paano? Pakasalan mo ko. Nagulat si Mildred. Oh, hindi ka makakasagot. Bakit? Ano bang meron sa kanya na? Yun lang ba? Bakit? Kaya mo? Sus, sisiw naman yan. Tara, pakasal na tayo. Hamon niya sa lalaki. Hindi niya inakala na tototohanin ito. Mabilis pa sa 4:00 tinawagan nito ang pinsan at pumunta sila sa munisipyo kung saan mayor ang tiyuhin nito. Pagkalipas ng kalahating oras ay mag-asawa na sila. Madali ang kasal lang yon at walang ibang tao kundi ang pinsan ni Elton. Tama bang ginagawa natin, Elton? Alam mo namang ayaw na ayaw sa akin ng mama mo. Baka masyado tayong padalos-dalos tapos. Nag-aalalang wika ni Mildred. Kakalabas lang nila sa munisipyo kung saan sila nagpakasal. Si Elton ay malawak ang ngiti. Mildred, huwag mong alalahanin si mama. Ang importante kasal na tayo. Wala na siyang magagawa dun. Ang magagawa na lang niya ay tanggapin na nagmamahalan tayo. Huminga ng malalim si Mildred. Hindi kasi ganun kadali sa iniisip mo, Elton. Alam kong gagawa't-gagawa ng paraan ng mama mo para paghiwalayin tayo. At paano kapag nalaman niya? Hindi imposible yun dahil tsuhin mo o nagkasal sa atin. At pinsan mo pang witness. At sino naman nagsabi na itatago natin? Ngayon din ay sasama ka sa akin pa uwi at sasabihin natin kay mama ang tungkol sa atin. Ano? Gusto mo bang mag-alborotong mama mo? Alam mo nang ang init-init ng panahon. Paiinitin mo pa ang ulo ng mama mo. Tsak, sasabog yun sa galit kapag nalaman niyang ginawa mo. So, sinasabi mo bang itago natin ang tungkol sa atin, Mildred? Oo, Elton. At yun ang tamang gawin dahil nagpapadalos-dalos tayo. Hindi mo man lang kinonsultang mama mo. Di na kailangan gawin yun, Mildred. Hindi importante ang opinyon niya sa ating dalawa. Isa pa, hindi ko gusto na lantaran niyang pinapakitang disgusto sa'yo. Kahit nanay ko siya, ay hindi ko hahayaan na sirain niya tayo.
Kaya kahit magwala pa siya ay wala akong pakialam. Basta asawa na kita ngayon. Ano ito at hinaplos ang mukha niya. Alam na alam talaga nito paano siya kunin. Elton naman eh. Palibhasa kasi alam na alam mo kung paano kukunin. Konting haplos lang, napapasunod mo na ako sa gusto mo. Kaya kahit alam kong mali ang pumayag sa padalos-dalos mong desisyon, sumunod ako. Mali talaga eh. Dapat hindi ko pinatulan ng paghahamon mo. Pagmamaktol niya na tinawanan ng lalaki. Ito naman talagang gusto natin, di ba? Mahal natin ang isa't isa at pangarap nating maikasal. Hindi ka ba masaya? Syempre masaya. Pero hindi tama na biglaan. Tapos hindi alam ng mama mo. Dapat talaga hinayaan na lang kitang magselos at hindi na pinatulan eh. Kahit naman hindi ka nagpakasal sa akin ngayon, hanap pa rin ako ng paraan para matali ka sa akin. Mali talaga eh. Kagagaling lang naman ng mama mo sa restaurant kanina. Itinanggi ko pa na may relasyon tayo. Tapos ngayon kasal na. Ako na talagang sinungaling ng taon, Elton. Mildred, walang mali sa ginawa natin. Tingin mo ba mangyayari to kung kinonsulta natin si mama? Gagawin niya lang ang lahat para paglayuin tayo. At ayoko mangyari yun. Hinawakan nito ang kamay niya. Mildred, ayokong sirain ang araw na to. Pwede bang huwag na muna nating isipin si mama? Enjoyin na lang natin ang unang araw bilang mag-asawa. Alam mo ba, excited na ako na lumipat ka sa kondo ko. May apartment naman ako at hindi pa tayo pwedeng magsama. Kapag nalaman ng mama mo, tsak sasabog yun sa galit. Panatilihin muna natin ang sekreto. Hahanap tayo ng tiyempo para sabihin sa mama mo. Hindi naman kasi pwede na sabihin nating mag-asawa na tayo. Dinidinay ko pa nga na may relasyon tayo, di ba? Huminga ng malalim ang lalaki na wala ang excitement sa mukha nito. Kala ko pa naman pwede na tayo magsama. Pero sige, ikaw naman ang masusunod ngayon eh. Sapat na sa akin na pumayag kang magpakasal sa akin. Sa wakas, hindi na ako magsiselos at matatakot na baka maagaw ka ng iba. Loko ka. Kahit naman hindi tayo pakasal, hindi talaga ako maaagaw ng iba. Mahal na mahal kita eh. Kung ganun, pwede bang kidnapin muna kita ngayon? Date muna tayo bilang Mr. and Mrs. Bautista. Baka bumalik sa restaurant ang mama mo. Lagot ako kapag hinanap ako. Yaan mo yun. Bukas pang balik nun para tanungin ka ulit. At saka ngayon lang naman eh. Ako nang kakausap sa manager. Sige na, please. Napailing na lang si Mildred. Hindi talaga siya makatanggi kapag nagpapakyut na to. Mrs. Bautista. Paulit-ulit na binabanggit ni Elton habang hinahatid siya pabalik sa restaurant. Kakatapos lang nilang mag-date. Paulit-ulit ka naman. Hindi ka ba nauumay kakabanggit dyan? Kanina ka pa eh. Hindi talaga ako mauumay o magsasawa. Bagay na bagay kasi. Mrs. Mildred Bautista. O diba? Akin na akin. Walang makakaagaw. Oo na, sayong-sayo talaga yun. Walang aagaw. Kumakaasta ka naman parang pang Miss Universe ng beauty ko at tingin mo ang daming aagaw. Tawa niya. Di mo kasi nakikita ko. Kapag nagpalit tayo ng mata, tsak mahuhulog ka ng sobra at matatakot ka rin na baka maagaw ng iba. Oo na. Sige na. Dito na muna ako. Dito muna ako ibaba at baka may makakita sa ating magkasama. Isumbong pa sa mama mo. Bakit ba takot ka kay mama? Andito ako. Kayang-kaya kitang ipaglaban. Tumigil ka nga. Ano ngayon kung kaya mo kong ipaglaban? Kung maaari, wag na sanang umabot sa ganun. Ayoko masira ang samahan niyo ng mama mo nang dahil sa akin. Sige na, mababa na ako. Wala bang I love you at goodbye kiss dyan? Napairap si Mildred pero ginawaran din ng halik ang lalaki. Bye, I love you. I love you more, asawa ko. Anito at hinila ulit siya para halikan. Ilang minuto pa bago siya tuluyang nakalabas sa kotse. Nang makabalik sa restaurant ay kakaiba ang tingin ng ibang empleyado sa kanya. Bakit ganyan kayo makatingin? May ginawa ba ako? Saan ka galing? Bumalik kasi dito si Mrs. Bautista. Hinahanap ka. Nag-aalburuto yun kasi magkasama na naman daw kayo ni Sir Elton. Ha? Hindi ah. Galing ako sa kaibigan ko. Kahit basahin niyo pa ang text namin. At saka nakita niyo bang magkasama kami ni Sir? Hindi ko nga siya nakitang nagpunta rito eh. Hindi nakasagot ang kausap dahil hindi rin sila nakitang magkasama. Oo nga no. Hayaan na nga lang natin si Madam at gumagawa lang naman yun ng issue. Tama ka nga siguro. Galit siya sa magaganda. Natawa lang si Mildred at bumalik sa trabaho. Pero ang manager nila ay kakaiba ang tingin sa kanya. Binaliwala niya iyon dahil ang sabi ni Elton ay ito na ang kausap. Nang makauwi sa apartment ay ikinuwento niya sa kaibigan ang nangyari. Hindi ito makapaniwala.
Seryoso ka, bes? Nagpakasal kayo ni Fafa Elton? Oo nga. Ayaw mong maniwala. O ito, litrato ng marriage certificate namin. Anya at inabot ang cellphone dito. Nalaglag ang panga ng kaibigan. Oh my gosh! Certified Mrs. Bautista ka na nga. Naku, ang swerte-swerte mo naman kay Fafa Elton. Anong swerte dun? Ayaw nga ng nanay sa akin. At saka hindi ko alam kung ano tong pinasok ko. Feeling ko kalbaryo to eh. Bes, tama ng negang pag-iisip. Hindi ka ba masaya? Mahal mo si Elton, di ba? Oo naman. Magpapakasal ba ako kung hindi ko mahal yung tao? Yun naman pala eh. Tama ng kakaproblema sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Gaya na lang ng nanay ni Elton. Hayaan mo yun. Ang importante ang kaligayahan mo. Deserve mo yun eh. Salamat, bes ha. Pero pagsisikapan ko na makuha ang loob ng nanay ni Elton. Hanggat kaya ko, titiisin ko ang disgusto niya sa akin. Tama yung iniisip mo. Pero sana hindi ka maabuso at maapi. Ay nako, bes. Kilala mo naman ako, di ba? Alam mo kapag napuno ako, kahit si Satanas, ang hirap sa akin, hindi ko yun aatrasan. Sabay silang natawa ng kaibigan. Kinabukasan ay maaga ang nanay ni Elton sa restaurant at tulad ng inaasahan, galit na naman ito kay Mildred. Alam ko nagpunta ang anak ko rito kahapon. Magkasama kayo, hindi ba? Kaya hindi ko siya makontak at hindi ka mahagilap dito sa restaurant, hindi ba? Saan kayo nagpunta? At anong ginawa nyo? Madam, hindi po kami magkasama ni Sir Elton. Nagpunta po ako sa kaibigan ko kahapon. Kahit pa itanong niyo po sa ibang waitress, alam po nila na hindi kami magkasama ni Sir Elton. Sinungaling! Hindi po, madam. Kahit basahin niyo pa po ang text ng kaibigan ko na, ang galing mo magpalusot. Ano? Pinapalabas mo na sinungaling ang manager? Natameme si Mildred doon. Sinabi niya sa akin na pinakausapan siya ni Elton na pagtakpan ka. Ano? Itatanggi mo pa? Madam, isang beses ko lang kung sasabihin, Mildred. Itigil mo na kung ano mang namamagitan sa inyo ng anak ko. Hindi kayo para sa isa't isa. Hindi ako papayag. Pero madam, alam ko kung gaano mo kailangan ng trabaho mo rito. Huwag mong hintayin na tanggalin kita at ibalik sa kangkungan kung saan ka nang galing. Hindi nakasagot si Mildred. Umalis ka na sa harapan ko at gawin mo ang trabaho mo. Dumiretso sa banyo ang dalaga. Sakto at tumawag si Elton. Bakit ka napatawag? Nanditong mama mo. Miss na kita. Di ka sumasagot sa tawag ko kagabi. Nagtatampo ka ba sa akin? Ha? Bakit naman ako magtatampo sa'yo eh? Maayos naman ang paghihiwalay natin kahapon. Iba kasing nararamdaman ko sa'yo eh. May problema ba, misis ko? Meron nga. Malaking problema natin, Elton. Malapit na tayong mabuko ng mama mo. Paano ba naman? Nagsumbong ang manager tungkol sa pakikiusap mo. Napamura ang lalaki sa kabilang linya. Tatanggalin ko talaga yung manager na yan. Kumusta ka? Anong ginawa ni mama sa'yo? Kailangan mo ba ako dyan? Nagulat si Mildred nang kumalabog ang pinto. Buksan mo ang pinto, Mildred! Sigaw ng manager. Mildred, misis ko, ano nangyayari dyan? Mildred. Pinatay niya kaagad ang tawag at binuksan ang pinto. Gulat siya nang naroon si Mrs. Bautista at ang manager. Ano ginagawa mo dyan, Mildred? Hindi ba't oras ng trabaho ngayon? Nagbanyo lang po ako, madam. Talaga? Bakit may kausap ka sa loob? May imaginary friend ka ba? Nagtaas ang kilay ng manager sa kanya. Kinakausap ko talagang sarili ko tuwing, akin ang cellphone mo. Alang manager. Po? Ang sabi ko, akin ang cellphone mo. Bawal ang cellphone sa oras ng trabaho. Napulunok si Mildred at inabot ang cellphone dito. Sabi ko na nga ba? Katawagan mo si Sir Elton. Anito nang makita ang 20 missed calls galing kay Elton. Walang hiya ka talaga, Mildred. Sabi na nga ba't may relasyon kayo ng anak ko? Anang doon niya at hinila siya palabas ng banyo. Hindi ka na nahiya, Mildred. Nakikipagrelasyon ka sa boss natin. Halika ditong babae ka. Ipapahiya kita sa mga customer. Bago pa siya mapahiya ng ginang ay umalingaw-ngaw na ang boses ni Elton. Ano nangyayari dito? Ano ginagawa niyo kay Mildred? Oh, nandito na ang anak ko para maging tagapagligtas ni Mildred. Kayong lahat, lumabas muna kayo. Wala akong pakailam kung hindi niyo pa nababayaran ng mga kinain niyo. Labas! Sigaw ni Elton sa mga customer. Nagunahan ng mga ito sa paglabas at nang wala ng tao ay doon pa umangal ang donya. Nahihibang ka na ba, Elton? Lulugiin mo bang restaurant natin? Malulugi talagang restaurant kapag hindi niyo tinigilan si Mildred.
Wala akong pakialam kahit maubos lahat ng pera natin. Ano? Gusto niyo bang magkasubukan tayo? Hamon ito sa ina. I can't believe this! Hinahamon mo ko para sa babaeng to? How dare you, Elton? Madali naman akong kausap, ma. Susunod ako sa utos ninyo. Huwag niyo lang guguluhin si Mildred. Kaso, matigas ang ulo niyo. Gusto niyo talaga ng gulo. At ikaw? Binalingan nito ang manager. Kunin mo ng huling sweldo mo. At ayoko nang makita pa pagmumukha mo dito. Bakit po, sir? Tinatanong pa ba yun? Ang pinaka-ayoko sa lahat ay ang hindi mapagkakatiwalaan. Tinanggal mo siya dahil sinusumbong niya ang ginagawa niyo ni Mildred? Oh my God, Elton! Ano bang nangyayari sa'yo? Pinoprotektuhan ko lang ang inosenteng empleyado, ma. Lahat na nakukuha mo sa babaeng yan ay hindi tama. At hindi ko gustong may sinungaling na empleyado dito sa restaurant. No, mananatili siya rito. Walang pwedeng magsisante sa kanya. Hindi ako papayag. Then, wala akong choice kundi ilipat sa ibang branch si Mildred. Elton, kastigo sana ni Mildred. Hindi pwede, Elton. Hindi ko alam kung bakit ginagawa mo mga bagay na to. Hindi ko alam kung anong pambibilog ang ginawa ni Mildred at ganyang ka na lang kung umasta. Tatanggalin mo ang matagal na nating empleyado para lang dyan? I don't know what to do with you, Elton. Anang Donya at nagmarcha palabas. Sumunod na rin ang manager. Elton. Ayos ka lang ba, misis ko? Sinaktan ka ba nila? Elton, sa ginawa mo, pinatunayan mo lang na may namamagitan sa atin. Mildred, ginawa ko yun dahil ayoko na inaapi ka nila. Hindi ko maatim na inaapi ka ng sarili kong ina. Kasamang alipores niya. Hindi ako nagpapaapi, Elton. Kaya ko namang ipaglaban ang sarili ko. Kaya lang naman ako hindi lumaban dahil gusto kong kunin ang loob ng mama mo. Ayaw kong pantayin ang galit niya. Kapag nagkataon ay magkakagulo. At ayokong umabot sa punto na magkasira kayo. After all, nanay mo pa rin siya. Kilala mo naman ako, di ba? Kaya kong magtiis. Pero kapag napuno na ako, kahit sinong iharap mo sa akin, hindi ko aatrasan. Hinapit siya na ng lalaki at hinalikan sa noo. I'm sorry. I'm sorry kung muntik ko na masirang plano mo. Naiintindihan na kita ngayon. Kaya promise, hindi na ako mangihimasok. Hahayaan kita sa gusto mong gawin. Pero kapag lumagpas na si mama, ay ako mismong makakalaban niya. Tumangutangulang si Mildred. Sige na, umalis ka na. Kailangan ko pang habulin yung mga customer na pinalabas mo. Gago ka. Balak mo atang lugiin ang branch na to eh. Biro niya pero hindi natawa ang lalaki. Magkita tayo mamaya. Sunduin kita sa apartment mo, okay? Anito at mabilis na hinalikan siya sa labi at umalis. Nang makaalis na ito ay doon na lamang lumabas ang ibang empleyado. Ano nangyari? Wala. Duwag niyo kasi. Imbis na magtago sa kusina, sana pinanood niyo ang mga nangyari para hindi na kayo nagtatanong. Nako, alam mo namang ang pinakaayaw ni Sir yung nakikiisyoso. At kita mo naman itong restaurant na to, puno ng CCTV. Mahirap na, baka makita kami ni Sir sa monitor, matanggal pa kami. Yun naman pala eh. Ayaw niya sa nakikiusyoso. Kaya bumalik na tayo sa trabaho. Magdasal ka na rin na sana bumalik yung mga customer na hindi nakapagbayad. Anya at iniwang nalilito ang kasama. Kinagabihan ay sinundo siya ni Elton sa apartment at dinala sa kondo nito. Oh, anong ginagawa natin dito? Hindi ba't kasal na tayong dalawa nung nakarang araw? Ano naman? Bakit nasali ang kasal natin? Alam mo naman ang ginagawa pagkatapos ng kasal, di ba? Diretsuhin mo na nga lang ako, Elton. Dami mo pang tanong dyan eh, naiinis na ako. Anya, kahit ang totoo ay kinakabahan siya. Hindi pa tayo nag-honeymoon. Siguro naman, pwede na ngayon. Tinampal niya ang balikat nito. Loko ka talaga eh. Nagawa mo pang isingit yung honeymoon na yan sa dami ng problema natin. Akmang aalis siya nang yapusin siya ng lalaki. Binibiro ka lang eh. Dinala kita rito para makarelax ka. Pero kung gusto mo yung honeymoon, pwede rin na... Tinakpan niya ang bibig nito. Ipagluto mo na lang ako. Di pa ako naghahaponan eh. Sure, pero may kapalit to pagkatapos ha. Kumindat pa ito bago nagsimulang magluto. Nagluto ito ng lomi para sa kanya. Ang sarap mo palang magluto. Masarap din ako. Ang sawa mo talaga. Kumakain ng tao. Sabi ko nga, sige, tuloy mong pagkain at mamaya na natin yan pag-uusapan. Ligo lang ako saglit ha. Anito at iniwan siya. Pagkatapos kumain ay hinugasan niya lang ang pinagkainan at kinatok sa kwarto ang lalaki. Nang walang sumagot ay pumasok siya dahil hindi naman nakalak. Jesus Mariosep! Tilin niya nang maabutang nakabrief lang si Elton. Sus,
Patakap-takap ka pa ng mata alam ko naman na ito ang gusto mo makita kaya ka pumasok. Hindi kanina pa akong kumakatok pero hindi ka nagsasalita. Pakulo mo rin to Tanggalin mo nga yung mga kamay sa mata mo. Para naman tayong hindi mag-asawa niyan Lalabas na ako. Doon na lang kita hihintayin. Malalim na ang gabi, dapat ihatid mo na ako. Bakit ka nauutal? Anito at dahang-dahang lumapit sa kanya. Tingnan mo ako, Mildred. Sa'yo lahat to Tinanggal nito ang kamay niyang nakatakip sa mga mata. Napalunok siya. Elton! Gulat siya nang mapusok siyang hinalikan ng lalaki. Pero kalaunan ay gumanti siya at dahang-dahang pinaglandas ang kamay sa katawan nito. Ganyan nga, Mildred. Pag-aari mo ko. Anito at pinaglandas na rin ang kamay sa katawan niya. Dahan-dahan siya nitong inihiga sa kama. Pasensya na pero di ka uuwi ngayon Sa akin ka muna. Sa akin. Anito at tuluyan na siyang inangkin. Kinabukasan ay maagang nagising si Mildred. Masakit ang buong katawan niya pero tiniis niyang bumangon at umuwi sa apartment niya. Tulog pa si Elton kaya hindi siya napigilan. Bakit late ka? Porke ba pinaparboran ka ng anak ko ay lalaki ng ulo mo? Anong oras na? Daig mo pang may-ari. Ano, gusto mo mag-level up? Bungad ng donya sa kanya. Pasensya na po madam. Tinanghali po kasi ako ng gising at saka sobrang traffic po kaya late ako. Mag-overtime na lang po ako mamaya. Hindi na kailangan. Ibabawas ko to sa 1 linggo mong sweldo. Po, hindi man po makatarungan yun. 1 beses lang po ako na-late. Ngayon lang po. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Ako ang may-ari ng restaurant na ito. Kaya wala kang angal sa gusto kong mangyari. Kapag sinabi kong kaltas sa 1 linggo mong sweldo, yun na yun. Dahil hindi magandang pakiramdam niya ay hindi na siya nakipagtalo. At dahil late ka, lilinisan mo ang buong restaurant ngayon. Madam, waitress po ako. Hindi po ako janitor. Nandiyan naman po si Waldo. Trabaho niya po yun. Mas marunong ka pa sa akin? Kapag sinabi ko maglinis ka, maglinis ka. Dahil ayaw ni Mildred ng gulo ay sinunod niya ito. Todo kayod siya sa paglilinis kahit bibigay na ang katawan niya. Sobrang sakit ng katawan niya, lalo na ang ibabang bahagi. Pakiramdam niya ay binugbog siya ng 10 demonyo. Mildred, ayos ka lang ba? Ang putla-putla mo Hinawakan nito ang noo niya. Diyos ko, Mildred, ang init mo. Nilalagnat ka. Hindi, ayos lang ako. Huwag mong abusuhin ang katawan mo. Bitawan mo muna yung map. Halika, magpahinga ka muna. Hindi mo ba siya narinig? Ang sabi niya ay ayos lang siya. Huwag mo siyang pakialaman. Marami pa siyang dapat linisin. Singit ng donya. Pero madam, nag-aapoy na po sa lagnat si... ano ngayon? Ang kusina rin nag-aapoy na sa sobrang bagal nyo. Bakit hindi mo gawin ang trabaho mo bago ka mangialam sa iba? Sorry po madam. Anito at umalis. Hoy Mildred, umayos ka dyan Hindi mo ako madadala sa mga acting mo. Bilisan mo dyan at marami ka pang lilinisan. Pagkatapos niyang mag-mop ay pinagpunas naman siya ng pader. Kalahati na ang napupunasan niya nang bumagsak ang katawan niya. Pero bago siya mauntog sa sahig ay may sumalo sa kanya. What the? Ang putla mo Mildred. At ang init mo. Elton, tanging nasabi niya bago nawala ng malay. Hindi niya nakita o narinig ang pagtatalo ng mag-ina at kung paano pinagbaantaan ni Elton ang ina kung sakaling may mangyari sa kanya. Nagising si Mildred sa pamilyar na amoy ng paligid. Bumungad kaagad si Elton. Buti naman at gising ka na. Hindi mo alam kung paano ako pinag-alala. Masakit pala ang katawan mo pero pinilit mo pa rin na magtrabaho. Inilibot niya ang tingin sa kwarto ni Elton. Makinig ka sa akin, Mildred. Bakit nasa kondo mo na naman ako? Kasi nahimatay ka kanina. Allergic ka sa ospital kaya dito na lang sa kondo ko. At huwag kang mag-alala. Hindi natin uulitin ang ginawa natin kagabi. May lagnat ka pa Saka na kapag nawala na yan at baka ano pang abutin mo. Ikaw talaga. Kasalanan mo talaga to, no? Kung hindi natin ginawa yan kagabi, di sana hindi masakit ang katawan ko at hindi ako nilalagnat. I'm sorry. Dapat binalaan kita kung gaano kalaki to Pero hindi ko pinagsisihan na nangyari kagabi. Sobrang saya ko kasi ako nakauna sa'yo. Talaga lang Subukan mo akong lokohin. Ako, shh. Paano kita lolokohin? Baliw na nga ako sa'yo Di mo ba alam na takot ako nang magising ako na wala ka? At saka nung nahimatay ka kanina, parang humiwalay ang kaluluwa ko. Takot ako, Mildred. Alam ko masakit yung kagabi.
Pero hindi ko alam na nakakalagnat pala yun. Namula ang mukha ng babae. Loko ka. Wala nang susunod doon, no? Last mo na yun at baka sa susunod, hindi lang lagnat ang abutin ko. Mali ka dyan, misis ko. Dapat nga gawin natin yun ng mas madalas para masanay ka sa akin at hindi ka na masaktan. Namula ulit ang dalaga. Hindi talaga siya sanay sa ganitong usapan. Tama na nga yan. Ipagluto mo na lang ako para naman makabawi ka. Itong misis ko talaga napaka-conservative. Normal lang naman na pag-usapan natin to. Asawa mo na ako eh. Oo nga, pero ipagluto mo muna ako bago natin pag-usapan ulit yan. Gutom na ako eh. At gusto ko yung lomi mo. Pwede bang lutuan mo ulit ako nun? Nung nilutuan kita kagabi nun, may nangyari sa atin. Ano, ready ka na ba sa another round? Napatampal sa noo si Mildred. Kung ano-ano na lang talagang iniisip mo. Sige na, magluto ka na. Sure na yan may another round. Anito at excited na nagluto. Pagkatapos kumain ni Mildred ay hindi na siya nakaangal ng singli ng lalaki ang sinasabi nitong another round. Pero gulat siya dahil pagkatapos nilang gawin yon ay bumuti ang pakiramdam niya. Ayos yun lang pala makakapagpagaling sa lagnat mo. Paano ba yan? Wa-effect pala yung mga gamot kasi akong kailangan mo. Mayabang na ani Elton. Che, ihatid mo na nga ako sa apartment. Doon ako magpapahinga. Buti pa doon walang istorbo at walang nangihingi ng another round. Anya na tinawanan lang ng lalaki. Nang makabalik siya sa trabaho ay samot-saring tanong na naman ang inani niya sa nanay ni Elton. Ano? Tagumpay bang pagpapanggap mo? Hindi po ako nagpapanggap, madam. Talagang may lagnat po ako. Talaga? At saan ka naman dinala ng anak ko? Nag-enjoy ka ba sa pagpapaalaga sa kanya? Hindi niya po ako inalagaan, madam. Diretso niya po akong hinatid sa bahay. Kaibigan ko pong nag-alaga sa akin habang may sakit ako. Aba, mabuti naman. Kasi sino ka ba naman para magpaalaga sa anak ko, hindi ba? Isang hamak na serbidora ka lang naman. At dahil nakabalik ka na, pwede mo nang ituloy ang naiwan mong trabaho. Anito at kinawawa na naman siya sa trabaho. Nang mga sumunod na araw ay patuloy ito sa pangungutya at pangangawawa sa kanya. Hanggang sa umabot sa puntong hindi na nakatiis ang dalaga. Ikuha mo nga ako na maiinom. Anong klase maiinom po, madam? Tubig, wine or juice? Siyempre wine! Bubita ka talaga! Hindi na kumibo si Mildred at ikinuha ito ng wine. Ito na po, madam. Pero sa halip na inumin ay ibinuhos sa kanya ng donya ang wine. Nagulat ang mga customer doon pati na ang mga staff. Ano? Ayos ba? Yan ang nababagay sa'yo para magising ka sa katotohanan ng wala kang puwang sa mundo namin. At kahit anong gawin mo ay hindi kayo mangyayari ng anak ko. Anito at tinuro-duro pa siya. Hindi na nakapagpigil si Mildred at hinablot ang kamay ng donya. Matagal na po ako nagtitimpi sa inyo. Ngayon ay wala na po akong pakialam kung anong isipin at nararamdaman ninyo. Kinuha niya ang cellphone at pinakita ang kopya ng marriage certificate sa donya. Ayan, kita nyo diba? Kasal kami ni Elton. Kasal na kami ng anak ninyo. How dare you? Paanong? Hindi pwede to. Hinablot nito ang cellphone at binalibag. Kahit pabasagin niyo ang cellphone na yan, ay hindi niyo mababago ang katotohanan na kasal na kami ni Elton. Wala na kayong magagawa doon. Hindi ka kailanman magkakaroon ng puwang sa pamilya ko. Sinasabi ko sa'yo, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Pagsisisihan mo na nagkaroon ka ng kaugnayan kay Elton. Gawin mo. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Tapos ng pagtitimpi ko sa inyo. Gawin mo ang gusto mong gawin pero ako, ipaglalaban ako ni Elton. Ipaglalaban namin ang isa't isa. Ganun ba? Anong magagawa niya kung tanggalin kita sa trabaho? Wala siyang magagawa dahil ako may hawak ng branch na ito. At simula ngayon ay ayoko na makita ang pagmumukha mo. Hindi ko rin ibibigay ang sweldo mo. Dahil bayad yon sa pambabastos at pamamahiya mo sa akin. Isaksak mo sa baga mo lahat ng pera. Wala na akong pakialam doon. At kahit hindi niyo ako tanggalin, ay kusa ako mag-resign. Mabuti naman, lumayas ka sa restaurant ko. Hindi mo ko kailangang itaboy dahil aalis talaga ako. Kinuha niya ang mga gamit at umalis. Ilang sandali nang makarating sa apartment ay dumating si Elton. Mahigpit siya nitong niyakap. Nabalitaan ko nangyari. Ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba ni Mama? Saan na masakit sa'yo? Hindi niya naman ako pinisikal na sinaktan, Elton. Maliban sa pagbuhos ng wine sa akin wala na. Thank God at yun lang ang ginawa niya.
dahil hindi ko alam ang anong magagawa ko kung sakaling sinaktan ka niya. Pero tinanggal niya ako sa trabaho, Elton. Wala na akong trabaho. Hindi problema yun, Mildred. Tatanggapin kita sa branch na hinahawakan ko. Ikaw ang magiging katuwang ko doon at walang magagawa si Mama doon. Niyakap niya si Elton. Salamat, Elton ha. Pero gusto ko sana maging waitress lang. Kung anong trabaho ko sa kabila, ayun din sa lilipatan ko. Sigurado ka ba? Tumango siya. O sige, kung anong gusto mo, misis ko. Maraming salamat, Elton. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Itong palagi mong tatandaan ha. Nandito lang ako palagi. Hindi kita iiwan. At gagawin ko lahat para sa'yo. Kakalabanin ko lahat ang umaapi sa'yo. Kabilang na doon ang nanay ko. Hinalikan nito ang noo niya. At huwag mo nang paproblemahin ang tungkol sa trabaho. Ako na mag-aayos ng mga dokumento mo para doon ka na sa branch ko. Pagkatapos ng maayos ang mga dokumento niya ay doon na nga siya pinagtrabaho ni Elton sa hinahawakan nitong branch. Pero nang mabalitaan yun ng Donya ay sumugod ito. Bad timing dahil wala si Elton para ipagtanggol siya. Walang hiya ka talaga? Akala mo hindi ko malalaman na tinanggap ka ni Elton dito? Ang lakasin ng loob mo na lumipat pa dito. Ako rin ang may-ari nito. Diyan po kayo nagkakamali. Ang asawa ko po ang may hawak ng branch na ito. At wala kayong magagawa sa gusto niyang gawin. Walang hiya ka? Wag na wag mong tatawaging asawa ang anak ko sa harapan ko. Nananayo ang balahibo ko sa'yo. Problema niyo na ho yan. Pero paalala ko lang ho sa inyo na masanay ka dahil asawa ko na si Elton. At yun na ang maririnig mo sa akin mula ngayon. Hindi mo alam ang pinasok mo. Humanda ka sa gagawin ko, Mildred. Makikilala mo kung sinong hinahamon mo. Gawin niyo po, madam. Hindi po ako natatakot sa mga banta. Gawin niyo po at nang magkasubukan tayo. Nag-aalburutong umalis ang Donya doon. Mildred, sinugod ka raw ni Mama dito. Totoo ba yun? Tanong ni Elton nang makabalik ito. Oo, pero wala naman siyang ginawa. Hindi niya ako sinaktan. Pinagsalitaan niya lang ako ng masama gaya ng dati. Hindi pwede yun. Dapat kausapin ko na talaga si Mama. Huwag mo na siyang alalahanin, Elton. Ako nang bahala sa kanya. Kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko eh. At mabuti nang kami ang magsubukan para makita niyang hindi ko siya basta-basta susukuan. Mildred, alam mo naman na hindi ko kayang makita na inaapi ka. Lalo na ng sarili kong ina. Huwag kang mag-alala, Elton. Hindi naman ako nagpapaapi. At mas mabuti na kami ang magkakagulo. Hayaan mong makita ng mama mo na hindi niya ako basta-bastang mapapasuko. Kapag nakita niyang hindi ako natatablan ng mga pang-aalipusta niya sa akin, titigil din yun. At malay mo, yun na rin ang araw na matatanggap niya ako para sa'yo. Hahayaan kita dahil may tiwala ako sa kakayahan mo. Hindi dahil may tiwala ako sa nanay ko, Mildred. Kapag sumobra na siya, ay hindi mo ako mapipigilang makasali. Tumangulang siya. Kinagabihan ng ihatid siya ni Elton, ay gulat siya nang makita ang mga gamit sa labas ng apartment. Anong ibig sabihin nito? Hindi ko rin alam, bes eh. Gulat nga ako kanina nang pinalalabas ni Aling Tonya ang mga gamit mo. Di ba nakabayad ka naman? Oo, teka, kakausapin ko si Aling Tonya. Anya at pinuntahan ito sa bahay na kalapit lang nila. Ano pong ibig sabihin nito, Aling Tonya? Nakabayad naman ako ah. Pasensya ka na, Mildred. May gusto kasing kumuha ng kwarto mo at masamak na malaki ang ibabayad niya kaysa sa'yo. Ibabalik ko na lang ang ibinayad mo sa buwan na to. Aling Tonya, hindi naman po pwede yun. Ako pong nauna sa kwarto. At agad hindi ako umaalis at nakakabayad naman po ako, ay hindi niyo po ako pwedeng basta-basta na lang paalisin. Pasensya ka na, Mildred. Ako ang may-ari at pwede kong gawin ang gusto ko lalo na't mas malaki ang makukuha kong pera sa bagong kukuha ng kwarto. Sana maintindihan mo na negosyo ito at doon ako sa malaki ang kikitain ko. Aling Tonya naman eh. Bakit biglaan po yata? Hindi niyo man lang ako sinabihan para nakahanap ako ng ibang lilipatan. Saan ako matutulog ngayong gabi? Hindi ko na problema yan, Mildred. Dapat nga may nakareserba kang uupahan para hindi ka magipit kung sakali. Pasensya ka na ha. Biglaan kasi ang offer kanina. Hindi ako nakatanggi dahil triple rin yon sa binabayad mo. Sino po bang kumuha ng kwarto ko? Pwede niyo po bang ilarawan ng itsura? Anya dahil may kutob siyang mama ni Elton ang may kagagawa noon. Mayaman eh. May edad na yon tsaka sopistikada. Tama nga ang kutob niya. Sige po, salamat na lang po, Aling Tonya. Pero sana naman huwag kayong masilaw sa salapi. May usapan tayo eh. Pero naibigay niyo ng kwarto ko. Ano pa bang magagawa ko? Anya at bumalik na sa apartment. Bakit daw, bes?
Ano raw ang dahilan? Bakit andito ang mga gamit mo? May kumuha raw ng kwarto ko. Tumingin siya kay Elton. Umigting ang panga nito nang mahulaan kung sino. Tayo na sa kondo ko, Mildred. Pumasok ka na sa kotse. Ako nang bahala rito sa mga gamit mo. Paano ba yan, Bes? Hindi na tayo magkakasama. Wala na akong magagawa dahil naibigay na sa iba ang kwarto ko. Basta, mag-iingat ka na lang dito ha. Palagi mong ikandado ang pinto lalo na't maraming tambay na umiinom dyan sa kabila. Baka mapasukan ka ng lasing. Bilin niya sa kaibigan. Huwag mo akong alalahanin, Bes. Magiging maayos ako dito. Basta ingatan mo rin ang sarili mo ha. Sana makahanap ka ng komportableng tirahan. Ngumiti lang siya. Pagkatapos magpaalam sa kaibigan ay tumuloy na sila sa kondo ni Elton. Si Mama may kakagawan nun, di ba? Tumango siya. Hindi na to pwede, Mildred. Pati apartment mo ay hindi niya pinalampas. Pupuntahan ko na talaga siya at kakausapin. Ipagpabukas mo na yan, Elton. Pagod ako at gusto ko na magpahinga. Ayoko namang maiwang mag-isa dito sa kondo mo. Kaya bukas mo na lang siya kausapin. Nagiba ang mood nito at nakakalokong ngumiti sa kanya. Alam kong gusto mo eh. Ano, namiss mo ako no? Tumigil ka nga. Sabi ko na pagod ako at gusto kong matulog. Ay! Tili niya nang buhatin siya nito at ibinagsak sa kama sa kakinababawan. Anong ginagawa mo, Elton? Ginagawang husband duties ko. Anito at hinalikan siya. Hindi na nagreklamo si Mildred dahil gusto niya rin ang pagromansa nito sa katawan niya. Kaya kinabukasan ay tanghali na silang nagising at napagdesisyonang huwag pumasok sa trabaho. Sigurado ka bang ayos lang na hindi ako pumasok? Alam mo na, bago lang ako sa trabaho at nag-absent na. Huwag kang mag-alala. Kasama mo naman ang boss eh. Anito at kumindat. Maglaan na muna tayo ng panahon para sa ating dalawa. Lalo pat nakakastress ang mga nakaraang araw. Ginugol nila ang buong araw para mag-bonding at kung ano-ano pa. Ini-off pa nila ang kanya-kanyang cellphone para walang istorbo. Kaya hindi nakita ni Elton ang bumabahang tawag mula sa ina. Walang hiya ka talagang babae ka? Wala ka talagang magandang idinulot sa anak ko. Dinadamay mo pa siya sa katamaran mo. Nag-uusok ang ilong na anang Donya. Maaga ito sa restaurant para awayin siya. Ma, subukan mo saktan si Mildred at kakalimutan ko talaga na nanay kita. How dare you? How dare you para pagsalitaan ako ng ganyan? Ako nagpalaki sa'yo. Inaruga kita't lahat-lahat tapos ipagpapalit mo lang ako sa basahan na yan. Ma, isang salita mo pa kay Mildred. Kakalad ka rin talaga kita palabas ng restaurant. Kung may kahihiyan ka pa, ay itigil mo na tong ginagawa mo. Sige. Pero gusto kong sabihin na kaya ako tawag ng tawag kahapon ay dahil nandito si Katie sa Pilipinas. Natigilan ang lalaki. Kung gusto mo siyang makita ay pumunta ka sa bahay. Anito at iniwan sila. Si Elton ay tahimik pa rin. Elton, ayos ka lang ba? Sino yung Katie na sinasabi niya? Wala yun. Just a family friend. Gusto mo bang puntahan? Ayos lang ba sa'yo? Oo naman. Family friend yun, di ba? At saka kahapon ka pa pala hinahanap. Puntahan mo na at nang makausap kayo. Sa tingin ko, matagal na kayong hindi nakikita nun. Matagal na nga. Sige, hasaglit lang ako sa bahay. Hintayin mo ko at sabay na tayo umuwi mamaya. I love you. Hinalikan siya sa labi at umalis. Ang akala ni Mildred ay sasaglit lang si Elton. Pero inabot na ng pagsasara ng restaurant at hindi pa rin ito bumabalik. Aldred, wala pa ba si Sir Elton? Sumubay ka na lang sa amin. Ikaw na lang ang maiiwan dito. Ayan ang kasama niya. Hindi na, hihintayin ko na lang si Elton. Sigurado ko na pupunta yon. Ganun ba? Sige, ingat ka ha. Kapag nangawit ang paa mo, kakatayo dyan pwede mo namang buksan ng restaurant at sa loob na maghintay. Yun nga lang, mahihirapan kang magsara ng ikaw lang. Ano ba, ayos lang ako dito. At saka para namang hindi ako sanay ng nakatayo araw-araw ko yung ginagawa. Natawa lang ang kasama. Pagkatapos ay nagpaalam ng aalis. Mahigit 1 oras pa siyang naghintay kay Elton, pero hindi ito dumating. Sinubukan niya ring tawagin pero hindi ito makontak. Kaya naman umuwi na lang siya. Nadibago pa siya nang makarating sa kondo. Sobrang tahimik at siya lang mag-isa. Nang tawagin niya ulit si Elton at hindi pa rin makontak ay natulog na lang siya. Naalimpungatan na lang siya nang may kumatok ng madaling araw. Sino? Nagulat siya nang makita ang isang magandang babae. Inaalalayan nito si Elton na bagsak sa kalasingan. Hi, I'm Katie. Can I come in? Lasing na kasi tong si Elton
Hindi na kaya ang sarili niya. Ako nang bahala sa kanya. No, akong kasama niya at ako naghatid dito. Might as well ako na rin ang maghatid sa kanya sa kama. Alam ko magugustuhan niya yon. Kumunot ang noo niya sa babae. Ako ang asawa niya. Wala akong pakailam kung magkasama kayo sa inuman. Pinag-drive mo siya papunta rito at kung ano pa. Hindi kami basta-basta nagpapapasok dito sa kondo. Namin. Akin ang asawa ko at bibihisan ko pa siya bago matulog. Kilala ko ni Elton. Hindi kita kilala. May karapatan ako sa kondo kasi ako ang asawa. Huwag ka na makipagtalo sa akin at umuwi ka na lang. Kaya ko namang alagaan ang asawa ko. Pinaubaya sa kanya ng babae si Elton. Bye, sweetie. Anito at hinalikan ang labi ni Elton. Nagulad si Mildred doon. Ang bastos mo Wala ka bang modo? Kita mo nandito ang asawa tapos hahalikan mo siya? Nasaan bang utak mo? Oh, I'm sorry. Palagi naman namin ginagawa yun nun eh. Close kami and we don't mind kissing. Ganun ba? Teka, hintayin mo ako dito Mabilis na pinasok niya sa loob si Elton at nagdurog ng sili bago balikan ng babae. Ano nga yung sinasabi mo kanina? About what? Tungkol dun sa kiss. Yes. Normal lang sa amin ni Elton na maghalikan. Mabilis sa sinungal-ngal niya ito ng durog na sili. Oh my God! Napasigaw pa ito. Yan, bagay yan sa makating katulad mo. Wag na wag mong gagawin ulit yun sa asawa ko. Magkaibang samahan nyo noon at ngayon. Matuto kang lumugar, lalo pat nasa harap mo ang asawa. Wag kang bastos. How dare you? How dare you? Pagsisisihan mo to. Tita will know about this. Ang anghang! Anito at tumakbo palayo. Nagpapuyo sa galit si Mildred habang nililinisan ang katawan ni Elton. Halos lagyan niya na ng Sonrox ang labi nito para matanggal ang virus nung makating babae. Lagot ka sa akin bukas. Pagbabayaran mo ang pang-i-injan mo sa akin ngayong gabi at pagsama sa haliparot na babaeng yun. Bulong niya kay Elton. Kinabukasan ay sinimulan niya kaagad ang umaga nang hindi kinikibo si Elton. Good morning, Mrs. Ko. Nagulat ito nang umiwas siya sa halik. Ano problema, Mrs. Ko? Mabaho bang hininga ko? I'm sorry. Masakit kasing labi ko eh. Di ako makapag-toothbrush na maayos. May alam ka mang gamot sa mahapding labi, Mrs. Ko? Hindi pa rin ito sinasagot. Paano hindi hapdi yan labi mo, ikulang na lang tabasin ko yan sa pandadiri. Anang utak niya. Mrs. Ko, I'm sorry kagabi. I'm sorry kung hindi kita nasundo. Nag-aya kasi si Mama na kumain sa labas. Di ako nakatanggi dahil nandun si Katie. Yung family friend namin na kakauwi lang dito sa Pinas. Alam mo ang tungkol dun, diba? Oo, alam ko nga. Pero ang hindi ko alam ay iba na palang kahulugan ng sasaglit lang. Inaabot na pala ng umaga ang saglit ngayon. At saka hindi ko rin alam ng tungkol sa pag-iinom niya at ang nakasanayan yung paghahalikan ni Katie. Hindi mo yun sinabi eh. Halatang nagulat ang lalaki. Ano, hindi ka makapagsalita? Lasing na lasing ka lang naman umuwi kaninang madaling araw. Ay hindi, hinatid ka pala ni Katie at hinalikan ka pa sa mismong harapan ko. Mrs. Ko. Huwag mo nga ako mamisis-misis ko. Naghintay ako sa'yo kahapon eh. Inabot ako ng gabi kakahintay at ilang beses akong tumawag sa'yo. Yun pala nakikipag-inuman ka sa haliparot na yun. Anong ginawa niyo doon ha? Naghalikan kayo non-stop hanggang sa hindi ka na makahalik sa sobrang kalasingan? Mrs. Ko, wala akong ginawang masama kahapon. Oo, uminom ako. Pero hanggang inom lang. Patawarin mo ako, Mrs. Ko. Dapat hindi ako nagpadala sa pamimilit nila. Promise, hindi ko siya hinalikan. At kung hinalikan niya man ako sa harap mo, wala akong kasalanan dun. Lasing na ako, diba? Wala akong alam. Sorry, pero hindi ako basta-basta naniniwala. At hindi ko pa nakakalimutan na pinapak ako ng lamok kakahintay sa'yo. Ayan ang daming kagat ng lamok. Nangawit pang mga binti ko habang nagpapakasaya ka habang kasama si Katie. At hindi mo lang tumawag o nag-text? Anong klaseng asawa ka ha? Natulala si Elton sa tanong niya. I'm sorry, Mrs. Ko. I'm sorry, lobat ang cellphone ko. At wala ni isang gusto magpahiram sa akin para matawagan o matext ka. Bala ko naman talagang bumalik kagad eh. Hindi ko sinasadya na indyanin ka. Nalasing lang talaga ako at nakakalimutan ng... Ayun! Nakalimutan mo ako. Nakalimutan mo ako dahil may kasama kang iba. Ano? Ang bilis kong kalimutan, di ba? Yun naman pala eh. E di magkalimutan na lang tayo. Anya at lumabas ng kondo para pumasok sa trabaho. Mrs. Ko, wag mo akong susundan.
Magsa-taxi na lang ako papuntang restaurant kaysa makisabay sa'yo. Ayusin mo na lang ang sarili mo dyan at baka ayain ka na naman ni Katie sa inuman. Pagkarating sa restaurant ay inabalan niya ang sarili sa trabaho para mawala ang sama ng loob. Misis ko, patawarin mo na ako. Pangako, hindi ko na ulitin yun. Hindi na yun mauulit kailanman. I'm sorry, misis ko. Mildred ang pangalan ko. Yun ang itawag mo sa akin. At saka itabi mo nga yung bulaklak mo. Dagdag lilinisin lang yan kapag natanggal ang mga petals eh. Komento niya sa bulaklak na dala nito para sa kanya. Mrs. Mildred nga sabi. Mildred, sorry na. Promise, hindi ko na inuulitin. At kung gusto mo, tatabasin ko na lang tong labi ko para hindi ko na maalala ang halik ni Katie kagabi. Bakit hindi mo gawin? Hamon niya. Mrs. naman eh, edi hindi na kita mahalikan yan. Kita mo na? Hanggang salita ka lang. Paano ko maniniwalang hindi mo na uulitin yun? Mabilis mo nga binali ang sinabi mo ngayon lang. Iba naman kasi yun. Gusto mo ba ng asawang walang labi? Iba na lang ay paggawa mo sa akin, misis ko. Sabihin mo, ano ba bang kailangan kong gawin para patawarin mo ko? Umalis ka sa harapan ko. Hayaan mo ako mag-isip. Anya, kahit labag sa loob ay sinunod niyo ng lalaki. Mildred, may LQ ba kayo ni sir? Kanina pa mainit ang ulo nun eh. Parang bugnot na bugnot siya at hindi makapakali. Ayun, saan kaya yun pupunta? Puna nang umalis si Elton. Hayaan mo yun. Nalasing kasi kagabi at baka may hangover pa siguro. Bali walang anya. Inabot ulit ng pagsasara ng restaurant at hindi pa bumabalik si Elton. Pero walang kaso yun kay Mildred at nagtaxi pa uwi. Gulat siya nang maabutang puro rosas ang kondo. I'm so sorry, Mildred. Alam kong hindi sapat ang mga rosas na to para makabawi sa kasalanan ko kagabi. Pero sana naman pagbigyan mo na ako. Alam kong naging pabaya ako at kinalimutan ang dapat kong unahin. Patawarin mo na ako. Pangako, hindi ko na ulitin yun. Ani Elton habang nakaluhod sa harap niya. Tumayo ka na dyan. Hindi ako tatayo rito hanggat di mo ko pinapatawad. Tumayo ka na at ipagluto mo ko ng lomi. Baka kapag nabusog ako, mapapatawad na kita. Mabilis pas 4:00 tumayo ito at pumunta sa kusina. Ano, ayos ba? Nabusog ka ba sa lomi? Oo. Paano ba yan? Adi napatawad mo na ako. Bati na ulit tayo. Tumango siya. Mabilis na niyakap siya ni Elton at pinupog ng halik. Sobrang namiss kita, misis ko. Hindi mo alam na hindi ako mapakali habang mag-aaway tayo. Huwag ka na ulit magagalit sa akin ah. Hindi ko talaga kaya na hindi tayo magkabati. Basta umayos ka lang. Maliit na kasalanan lang yun pero nahirapan kang kunin ang loob ko. Wag na wag mong susubukang gumawa ng malaking kasalanan at hiwalayan talagang bagsak natin. Shh! Huwag natin pag-usapan yan, misis ko. Ngayon ay babawi muna ako sa'yo. Anito at sinimulang romansahin siya. May lomi ka, misis ko. Natawa si Mildred pero nagpatuloy pa rin si Elton sa ginagawa. Kinabukasan ay maagang sumugod ang ina ni Elton sa kondo nila. Ikaw na babae ka? Anong ginawa mo kay Katie? Hindi mo ba alam na namamaga ang labi niya? Kanilang siya nakatawag dahil hindi niya kaya makipag-usap kahapon sa sobrang maga ng labi niya. Anong ginawa mo? Ma, dadaan sa pagsasalita sa asawa ko. Huwag mo siyang sisigawan. At bakit ba siyang pinagbibintangan mo sa nangyari kay Katie? Hindi naman sila magkasama. Hindi mo alam ang ginawa ng asawa mo, Elton. Kaya wag kang makisali sa usapan. Ano? Sumagot ka, Mildred. Anong ginawa mo kay Katie? Tinuruan ko lang siya ng leksyon. Kung hindi ba naman siya malandi, ay hindi niya aabutin ng ganun. At ang over naman ng pamamaga ng labi, benting CD lang naman yung nilagay ko sa labi niya. Durog pa yun hindi buo. Kahit si Elton ay nagulat sa sinabi niya. Walang hiya ka talaga? Benteng sili? Hindi mo ba alam kung gaano kasensitibo si Katie? Galing Amerika ang babaeng yun. Walang hiya ka talaga. Bakit ba akong sinusugod mo? May karapatan akong gawin yon sa kanya bilang asawa. Pasalamat nga siya at ganun lang ang inabot niya pagkatapos niyang halikan si Elton sa harapan ko. How dare you, Mildred? How dare you? Kapag hindi gumaling ang labi ni Katie, ay mananagot ka talaga sa akin. Makikita mong hinahanap mo, Mildred. Makikita mo. Anito at umalis. Ayos ka lang ba, misis ko? Ayos? Aba, syempre naman. Ang totoo, masaya nga ako Sa sobrang saya ko, gusto ko magpa-sili party. Misis ko, bilib ako sa ginawa mo. Pero bakit benting sili lang? Bakit hindi mo ginawang 100? Natatawang ani Elton. Baka umapoy ng labi niya Kawawa naman. Pero kapag inulit niya pa yon,
Hindi lang benteng sili ang matitikman niya. Pati kama ako, lalagapak sa nguso niya. Pero seryoso, pinakain mo talaga siya ng benteng sili? Oo, nag-effort pa ako sa pagdurog nun bago ilagay sa bibig niya habang nagsasalita siya. Oh my God, Mildred. Ang bilis mo naman. Hindi na talaga ako gagawa ng kasalanan at baka mahigit pa nun ang makuha ko. Aba, dapat lang. Dapat ka talagang matakot sa akin dahil hindi ako basta-basta nagpapatalo. Gaganti at gaganti talaga ako. Matapang na anya. Ngumiti lang si Elton at niyakap siya. Nang sumunod na araw ay kasama ng nanay ni Elton si Katie na sumugod sa restaurant. Elton, nagulat si Mildred nang bigla na lang halikan ni Katie si Elton at niyapos. Butit nang kita ulit tayo. Kailangan mong malaman ang ginawa ng babaeng yan. See? Tingnan mong labi ko. Medyo namamaga pa rin. Halos umusok na ang ilong ni Mildred sa nakikita, lalo pat walang reaksyon si Elton. Ang mabuti pa, mag-usap muna kayo doon. Huwag mo nang alalahanin na nangyari sa labi mo, Katie dear. Anang Donya at tinulak palayo si Elton kasama si Katie. Kita mo yon? Bagay sila, hindi ba? Mas bagay kami ng asawa ko. Oh, ganun ba? Eh nasan siya ngayon? Hindi ba't iniwang kanya para kay Katie? Sinong mas bagay ngayon? At sinong mas matimbang sa asawa mo? Hindi nga siya kumibo nang halikan at yapusin siya ni Katie sa harap mo. Ano, mag-asawa ba talaga kayo? Nainsulto si Mildred sa tanong na yun. Hindi basihan yun. May rason kung bakit hindi na nag-react si Elton. Ayaw niya lang mapahiya si Katie. Kasi mahal niya pa rin. Natigilan si Mildred. Anong ibig niyo sabihin? Oh, ang kawawang Mildred. Hindi mo ba alam? Alam mo nga, Len, na dating magkasintahan ng dalawang yan. Muntik na nga mauwi sa kasal kung hindi lang tumanggi si Katie dahil hindi pa tuhanda. Pabaliktad na kwento ng Donya. Hulog na hulog ang anak ko dyan Matagal nga bago siya naka-move on. At pakiramdam ko ay hindi pa rin siya nakaka-move on hanggang ngayon. Nakakita mo rin sa kilos niya, hindi ba? Hindi nga siya makahindi kay Katie kasi nga, mahal niya yon. Hindi totoo yan. Mas mahal ako ng asawa ko. Kaya niya lang sinasabayan si Katie ay dahil ngayon niya lang nakita ulit. Sige, kumbinsihin mo ang sarili mo na walang kahulugan na nakakita mo. Babae ka, Mildred. Alam ko na nakikita mo ang nakikita ko. Ano, masakit ba? At sa oras na mapagkasunduan nilang magbalikan, saan ka pupulutin? Anong mangyayari sa'yo? Hindi nakakibo si Mildred. Nasaan ang tapang mo ngayon? Nandito pa rin naman. Iniisip ko lang kung paano ko iiwan si Elton kapag nagkataon. Kilala ko kasi siya. Alam kong hindi siya mabubuhay nang wala ako. Kawawa naman siya kapag naghiwalay kami. Umasim ang mukha ng Donya. Kung ano-ano na lang ang sinasabi mo para itago na sasaktan ka. Aminin mo na lang sa sarili mo ang totoo, Mildred. Hindi ka nababagay sa anak ko. Hindi kayo magtatagal. Anito at iniwan siya. Nakita niyang inaya nito ang dalawa na umalis. Nang tumingin si Elton sa kanya, ay pumunta siya sa kusina. Mrs. ko, bakit ka nandito? Akala ko ba aalis kayo ng mama mo? Di ako sumama sa kanila. Hindi ako aalis nang hindi ka kasama, Mrs. ko. At may kakaiba akong nararamdaman sa'yo Galit ka ba sa akin, Mrs. ko? Bakit naman ako magagalit sa'yo? May ginawa ka bang masama? Wala Good boy kaya ako sa'yo. Sabi ko naman na ayoko nang kakaaway tayo, di ba? Hindi mapigilan ni Mildred na magmura sa isipan. Yun naman pala bakit ka kinakabahan? Iba kasi talaga nararamdaman ko sa'yo Di ka naman galit, di ba? Di mo naman ako iiwan. Nadali mo. Iiwan talaga kita. Mamaya pag uwi mo sa kondo, wala ka ng dadat ng asawa. Sigaw ng isip niya pero hindi niya isinaboses. Kung ano-ano na lang talagang naiisip mo. Sige na, sumama ka na. Elton? Tawag ni Katie na sumunod sa lalaki. Elton, let's go. Kanina pa kami naghihintay na kita sa'yo. Napatingin si Elton sa kanya na para bang ayaw nitong umalis. Sige na, Elton. Pagkakataon na rin to para makapag-bonding kayo. At saka wag mo akong alalahanin. Ayos lang ako. At may dadaanan pala ako mamaya kaya wag na tayo magsabay pag-uwi. Mrs. ko. Sige na, Elton. Hindi talaga ako galit. Ayos ako. Tingnan mo ang lapad ng ngiti ko. Alam ko namang mahal mo ko at hindi ka gagawa ng bagay na ikakasira natin Elton, let's go. Bakit na pinapakinggan mo pang babaeng yan? Shut up. Magkasabay na sigaw nila ni Elton. Okay. Sa labas na lang kami maghihintay ni tita.
Bilisan mo Elton at tumatakbo ang oras ha. Anito at iniwan sila. Umalis ka na kasi Elton. Ginagalit mo ko eh. Ano, gusto mo bang magalit ako? Hindi, syempre misis ko. Ayoko magalit ka sa akin eh. Eh di umalis ka na. Pinapainit mo talagang ulo ko eh. Di ka nakikinig. Natawa ang lalaki. Ito na, alis na. Anito at hinalikan siya. Babalik ko dito at sabay tayong uuwi. Huwag kang magreklamo dahil sinusunod kong gusto mo ngayon. Anito at umalis. Ilang minuto lang ay umalis din si Mildred at umuwi sa kondo para mag-impake. Iiwan niya si Elton. Wala siyang oras para sa mga taong hindi makamove on at may connection pa sa ex. Samantala, hindi mapakali si Elton habang kumakain kasama ang ina at si Katie. Iba kasi ang pakiramdam niya. Mabilis na tumayo siya. Oh, Elton, saan ka pupunta? Uwi na ako. Kailangan puntahan ng asawa ko. No, ang mabuti pa, kumain ka na lang dyan at huwag mong sayangin ang oras sa babaeng yon. At sigurado kung wala ka nang aabutan. Anong ibig sabihin mo ma? Ano bang pinag-uusapan niyo kanina ni Mildred? At bakit pakiramdam ko, iiwan niya ako? Wala naman masyado. Sinabi ko lang ang tungkol sa inyo ni Katie. Sinabi ko nakasal na sana kayo ngayon kung hindi lang tumanggi si Katie at hindi ka pa nakaka-move on kaya ka nandito. Malakas na hinampas ni Elton ang lamesa. That's bullshit ma! Kung ano-ano na lang talaga sinasabi niyo para masira kami ng asawa ko. Nandito lang naman ako dahil guilty ako sa ginawang pamamahiya kay Katie dati nang tanggihan ko siya. Binaligtad mo lahat sa asawa ko ma. Ginagawa ko lang ang makakabuti para sa'yo. Makakabuti? Ikaw yung nakakasama sa akin ma eh. At kinunsyabang mo talaga tong si Katie para matuloy ang plano niyo. Sinabi ko na to noon at sasabihin ko ulit ngayon. Hindi ako papakasal sa babaeng yan. At kung sakaling iwan ako ni Mildred, ay mananagot kayo sa akin. Magkakasiraan talaga tayong lahat. Anya at galit na iniwan ang mga ito. Oh my God, tita, anong ginawa mo? Anong ginawa ko? Baka natin, kasali ka sa planong ito, Katie. No, pinilit mo lang naman ako. At pumayag ka dahil patay na patay ka pa rin naman sa anak ko. Kaya bakit akong sinisisi mo? Dahil kasalanan mo naman talaga. Walang hiya ka? Buti na lang at hindi ka nagustuhan ng anak ko. Ang pinaka-ayaw ko sa lahat ay yung balimbing. Pwe, ayaw na kita maging manugang. At mas ayaw kita maging biyanan. Sa'yo na yung anak mo. Magkasiraan kayo kung gusto nyo. Basta ako, hahanap na lang ko ng ibang mayaman. Ayoko sa biyanan na nangungulubot na ang balat sa stress. Walang hiya ka talaga. Anila at nagkasabunutan. Samantala, palabas na ng kondo si Mildred dala ang mga gamit nang dumating si Elton. Misis ko, anong ginagawa mo? Baka dala mo yung mga gamit mo. Hindi ba halata? Iiwan na kita. Maghihiwalay na tayo. Ano? Hindi pwede, Mildred. Hindi tayo maghihiwalay. Please, mag-usap muna tayo. Ayusin natin to. Wala na tayong dapat ayusin, Elton. Maghiwalay na tayo. Doon din naman to pupunta, di ba? Isa sa mga araw nito ay mapapagkasunduan niyo ni Katie na magkabalikan. Kaya mas mabuting tapusin na natin ngayon para hindi na lumalim ang sugat. Mildred, ano bang magbabalikan na sinasabi mo? Wala kaming relasyon at kailanman hindi kami nagkaroon ng relasyon. Sinungaling ka talaga eh. Anong wala? Sinabi ng mama mo sa akin lahat. Sinabi niya ang tungkol sa nakaraan ninyo at hindi ka makamove on kay Katie. Hindi totoo yun, Mildred. Nagsisinungaling si mama para masira tayo. Nagsinungaling? Paano siya magsisinungaling? Klarong-klaro naman sa galaw mo. Nung una pa lang iba ng pakiramdam ko sa inyo ni Katie. At ginatungan mo pa kanina nang hindi ka nag-react sa paghalik at pagyapos niya sa'yo. Nagulat lang ako, Mildred. Hindi ko nagustuhan ang ginawa niya, pero hindi ko siya pwedeng ipahiya. Hanggat maaari gusto kong bumawi sa pamamahiya sa kanya noon. Pero mali pala. Dahil habang bumabawi ako sa kanya, nasisira naman tayo. Patawarin mo ako, Mildred. Walang katotohanan ang sinasabi ni mama sa'yo. Ang totoo ako ang tumanggi kay Katie. Sobrang kahihiyan ang natamo niya noon kaya nag-iwi siya. At ngayong nagbalik siya, gusto niya lang humingi ng tawad at bumawi sa kanya. Natahimik si Mildred. Nagsasabi ka ba ng totoo? Hindi ako kailanman nagsisinungaling sa'yo. At hindi ko sasayangin ang oras ko para paikutin ka. Kung totoo nga ang sinasabi ni mama sa'yo. Totoo lahat ng sinabi ko. At sinasabi ko lahat ng to dahil ayoko mawala ka sa akin. Hindi ako papayag na iiwan mo ako, Mildred. Hindi ko kaya dahil mahal na mahal kita. Anito at niyakap siya. Paano ba yan eh? Handa na akong iwan ka.
Nakapag-impake na ako at mahirap nang ibalik sa lalagyan ng mga yan. Huwag mo akong umpisan sa ganyan, Mildred. Kung ayaw mong ibalik ang mga yan, pwede naman nating itapon o sunugin o bumili na lang bago. Manoko ka talaga eh. Mas mabuti pang ituloy ko na lang ang pag-alis para hindi naman nakakahiya na nag-impake na ako at lahat-lahat. Tapos babalik din naman pala ako sa kondo. Yan ang hindi mo pwedeng gawin. Nakatali ka na sa akin at bala ko pang doblehin ang tali mo. Dahil papakasal na tayo sa simbahan. Hindi nga. Talaga? Papakasalan mo ako sa simbahan? Sa harap ng maraming tao? Excited na Anya. Pangarap niya talaga yun. Oo naman. Kung gusto mo, imbitahan natin ang buong Pilipinas para masaksihan nila ang pag-iisang dibdib natin. Over ka naman. Pero paano yan? Ayaw naman ng mama mo sa akin eh. Kaya mo mong magpakasal nang wala ang mama mo? Oo naman. Walang kaso sa akin yun. Kung hindi ka niya matanggap, wala na tayong magagawa. Huwag lang siya manggugulo. Dahil kakalimutan ko talaga na nanay ko siya. Hindi ko walan sa akin kung wala siya sa kasal ko. Nasa kanya na yun. Ang akin lang sumipot ka. Yun lang ang importante at wala nang iba. Kinurot niya ang ilong nito. Sweet-sweet mo talaga. Pero susubukan pa rin natin kausapin ng mama mo ha. At kung ayaw niya talaga wala na tayong magagawa. Nagpakasal na nga tayo ng tito at pinsan mo lang ang kasama eh. Tawa niya. Hinapit siya ng lalaki at binuhat. Papakasal tayo. Pero unahin muna natin ang honeymoon ngayon. Nanggigigil ako sa iyo eh. Natawa na lang si Mildred. Kinabukasan na inanunsyo nila sa restaurant ang tungkol sa pagpapakasal nila. Mula ngayon, hindi na magtatrabaho si Mildred bilang waitress dito. Magiging isa na siya sa mga boss ninyo dahil magpapakasal na kami. Ulit. Ani Elton at naghiyawan ang mga empleyado. Makaka-attenda rin kami ng kasal nyo. Ayos ka, boss. Sa wakas, di na kayo patagong maglalambingan. Woo! Nice one, Ma'am Mildred. Natigil ang hiyawan nang pumasok ang ina ni Elton sa eksena. As usual, nakataas na naman ang kilay nito. Well. Ikakasal na pala kayo. Ma, kung nandito kayo para manggulo. Shh, hayaan mo ko, Elton. Gusto ko lang sabihin na ayaw ko naman talaga kay Mildred. Hindi dahil sa masama siyang tao, kung hindi dahil malayo ang agwat ng pamumuhay namin. Isang hamak na serbidora lamang siya habang kami ay may-ari ng restaurant. Ma, tumigil ka na. Pero minsan, nagkakamali talaga tayo ng mga desisyon. Hindi ko gusto si Mildred kaya hindi ko nakita na sa kanya sumasaya ang anak ko. Pero ang totoo, ay pagod na ako maging kontrabida. Kaya naman kung saan masaya ang anak ko, doon ako. Madam, pero sa isang kondisyon. Papayag lang ako na magpakasal kayo kapag inimbita niyo ako. Madam, syempre naman, hindi po kayo mawawala sa kasal namin. Kayo po ang ina ni Elton at hindi ko po ipagkakait sa inyo ang pinakamahalagang araw na yon. Nagulat siya nang yakapin siya nito. I'm sorry, Mildred. I'm sorry sa mga nagawa ko. Alam ko magiging masaya ang anak ko sa piling mo. Kaya ipinauubaya ko na siya sa'yo. Napatawad ko na po kayo, madam. At pangako, aalagaan at iingatan ko po ang anak ninyo. Nagtitiwala ako sa'yo, Mildred. At pwede bang mama na rin ang itawag mo sa akin? Oo naman po, mama. Ang lahat ay masayang naghiyawan sa pagkakabati nila ng Donya. At ilang buwan lang ay ginanap ang marangyang kasal na dinaluhan ng maraming tao. Are you ready to spend the rest of your life with me, Mrs. Ko? Tanong ni Elton habang nagsasayaw sila. More than ready, asawa ko. Anya at hinalikan ng asawa. Kasabay ng hiyawan ng mga bisita ay ang pagputok ng fireworks na may nakasulat na Sealed to Forever, Mr. and Mrs. Bautista. The End.